Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. Sa video naman po na ito, tuturuan ko kayo kung paano nga ba tayo mag-analyze at magpaplano ng ating mga trades, no? At syempre, sa huli ng video na ito ay magbibigay pa rin tayo ng additional trading tips and guides and definitely strategies para po sa mga beginner na traders po dyan, no? Kaya naman, kung interesado kang malaman at matutunan ng lahat ng yon, ay panoorin mo na buo ang video na ito, no? So, unang-una pa lang, kung bago ko pa lamang pala dito sa aking TikTok account or dito sa aking YouTube channel and every social media account I have, kung bago ka pa lamang dito, ako nga pala si Christian J. Azucena, aka The Estudyante Trader. So, gumagawa tayo ng mga contents basically about finance, economics, business, financial markets, and investments para nang sa gayon maturuan natin yung mga kababayan nating Pilipino about financial literacy and investment management. Okay po? So, kaya naman sa video nito, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-trade ng tama, no? But a very big disclaimer before we start that, itong mga sasabihin ko ay mga, kumbaga, guides lamang, no? Guidelines, no? Ito ay mga suggestions ko din sa inyo. But it doesn't necessarily mean that it is needed to be applied right away or it is needed to be applied the same, no, talaga na kung paano ko siya ginagawa. Kasi unang-una muna mga ka-traders, tandaan po ninyo, ang pagiging trader, it has several dynamics, no? It has several factors as well. So iba-iba po tayo ng risk tolerance, iba-iba tayo ng risk appetite, at lalong-lalo na iba't iba tayo ng tinatawag natin na trading profiles, no? Yung iba para sa position trading, yung iba para talaga sa long-term investing, yung iba naman sa day trading, scalping, so on and so forth, no? So, ibig sabihin po, magdedepende po ito kung anong klaseng trader ka. Okay po? Kaya naman, kung naiintindihan mo na yon, simulan na natin, no, ang pagbibigay ng kaalaman. So, eto muna, no, first of all, wag niyo munang pansinin niya mga ka-traders, no, kasi nakakalito nga naman, medyo advanced nga yung ituturo natin ngayon, magbibigay pa tayo ng tips, no, pero, kumbaga, wag muna natin pansinin yan. Dito tayo magsisimula, no, sa bago, kung paano ko ginawa yon, no? Paano ba ako nagpaplano ng trade ko? Yan, paano ba natin na sell short yan? Bago pa siya bumaba, paano ko nalaman, paano ko na-analyze? Yan ang tuturo natin. Okay po. So, unang-una muna mga ka-traders, no? Ang guidelines po muna sa technical analysis at sa pagtitrade, lalo na sa mga beginners po dyan. Syempre, unang-una mga ka-traders, no? Kung alam bawang beginner ka, no? Siyempre, ang unang-unang kailangan mo gagawin is selection of right assets. Or in other terms, selection kung ano ba yung market at ano ba yung mismong asset na ititrade mo. Halimbawa, sa stock market ka nagtitrade, ano bang stock yung bibilin ko? Ano bang uri ng stock yung ititrade ko? No? May liquidity ba yan? Higher volatile ba yan? No? O kaya naman, wala masyadong liquidity. O kaya naman po, dito sa crypto, ano ba yung mga pagpipilian ko? Ano ba yung mga ite-trade ko ngayong araw na to? Diba? Kung day trader ka, ito ba yung mga types ng crypto na mga meme coins? Ito ba yung mga nasa top gainers? May top volume or may top 10 market cap? Depende po sa inyo. Kaya nga itong mga ituturo ko at mga sasabihin ko, actually, medyo mga advanced na nga siya, no? Na meron ng basic understanding sa trading yung mga makakapanood nito. Pero don't worry, kasi nga in other videos, no, gagawa pa tayo ng much more pang basics, no. Pero eto, for medyo advanced na or nasa category na ng medyo marunong na po. Okay, so yun ang unang guide, no. Kailangan, bago ka talaga mag-analyze at magplano, alam mo muna kung ano yung trade mo. O limbawa, itong avalanche, no, dito sa crypto. Kumbaga, alam mo na, ito yung iti-trade ko ngayong araw, itong video na to, kumbaga, kung paano magplano. Okay po? So, yun ang pinakaunang-una. Number 2, no? Siyempre, sa rulings po ng technical analysis, no, para sa akin, kailangan muna, no? Ayan, after mo makita yung chart, ano ba ang unang kailangan gawin, no? Yung trend analysis ba kaagad? Price action? Para sa akin, gumawa ka muna or mag-plot ka muna ng valid and accurate support and resistance. Okay, sir, bakit support and resistance ka agad? Actually, yun talaga muna dapat. Bakit? Dahil po, tignan mo kung wala kang support and resistance, wala kang makikita na tinatawag natin na
price range, no? Or yung tinatawag natin na price area kung saan siya possible bumaba, saan siya possible tumaas, mag-retest, magbago ng trend. Tignan mo, ang lawak nung tinitignan mong chart. Pero kung ikaw ay may valid support and resistance, somehow meron tayong tinitignan na area. May tinitignan tayo na level for us to be able to check, no, and analyze what has been going through in the market, no? Ibig sabihin, pa-downtrend ba, pa-uptrend ba, at meron kang inaabangan na mga areas and ranges, no, sa iyong pagpaplano ng trade. So, kailangan muna tignan mo kung wala kang tinitignan na support and resistance, no? By the way, yung pagplot naman ng support and resistance or yung pagkuha nito kung paano, paglalagay, gagawin na lang natin yan sa other videos natin kasi marami pa akong ituturo no? But for the meantime, sinasabi lang muna natin yung guidelines, no? So, yan muna ang kailangan, no? 'Di ba? Meron na tayong support and resistance dito, no? Base sa mga previous price actions, no? Kung makikita po natin dito, ano pa yung isang strategy na ginagamit ko, no? Syempre, yung tinatawag natin na price action behavior and yung tinatawag natin na trend, 'di ba? Dito pa lang po, imagine niyo hindi pa bumababa. Actually, yan ang tinuturo ko sa mga students ko. Hindi pa talaga bumababa or hindi pa tumataas, dapat alam mo na. Dapat kabisado mo na through your mind and through your eyes, no? Sa hindsights mo, insights mo. So, paano yon, no? Dito pa lang, hindi pa man bumababa, no? Kung makikita nyo po, unang-una, sa price action, sa mga candlesticks and behavior itself, actually, dito po, no, sa part na ito, mas lamang na ang bearish kaysa sa bullish. So, meaning, sellers are actually overwhelmed the buyers here. Ibig sabihin po, pulahan na yung market dito. Although nagre-retest, pero tignan nyo po, no, yung average return ng retest and average downfall or pagbaba ng tinatawag natin na, ayan, yung mga tinatawag po natin na pullback dito. Actually, hindi nga pullback Mas lamang yung pullback kisa sa retest. Baligtad, no? So, kaya dito, makikita natin na from the price action itself, ano bang mas malakas dito? Nagte-take over ba yung mga buyers kaysa sa mga sellers? Dito, oo. Pero, it almost hit the resistance area, it almost hit the resistance level, meaning, malapit na siyang bumaba ulit. Hindi pa tayo gumagamit yan ng mga indicators, di ba? So, from the trend itself, nagbubuo siya ng mga lower lows, lower highs, indicating that this will be something downtrend. Okay, ibig sabihin, malapit na siyang bumaba, no? Or pababa na siya from this chart pattern. Di ba? Kung makapapansin po ninyo, pababa na yung slope niya. Okay, yun po yung isa sa mga hindsights, no? Dapat alam mo na, meron ng ganyan signal, kahit tumaas pa yan, no? Dapat po, alam na natin na pababa yan kasi it means the sellers, no, are tinitake over nila ng mga sellers kaysa sa mga buyers, no, yung market. Okay, so may idadagdag pa tayo, no? Meron pang strategy. So ito yun naman yung tinatawag ko na risk and return estimates, no? Or in other words, ito rin yung tinatawag ko na pullback and retest estimates, no? So example po, kung mapapansin ninyo dito, 'di ba? Tumaas siya sa level na to. So i-compute nyo ilan yung average na pagtaas at ilan yung average na pagbaba. So halimbawa po dito, no? Dito yung pagtaas niya ay 2.46 plus 2.24 equals to 4.8 divide to 2.4. Meaning, kung mapapansin po natin dito, around this level or around this area, no, kung mapapansin nyo po dito ay pababa na, no, dito. So ngayon, kapag ka nag-retest to, possible na 2% lang din yung kanyang iangat base sa estimates natin, tama? O, 'di ba? Around 2%. So, ibig sabihin yan, bago pa man talaga mag-retest, yan, nandiyan pa lang tayo, di ba? Alam na natin yung possible na
i-retest niya. Tama po? Diba? Ayan, alam na natin yung possible na i-retest niya. Actually, dito, around ano lang pala, no? Dito, around 2.46, ayan, plus 2.24, around 4.70. No? So, pag dinivide natin yung sa to, ayan nga, 2.35. So, average na lang po yun. Kung makapapansin nyo po dito, nung pag-retest dito, tumaas around ganun nga levels. So, dapat po dyan, magkakaroon ka ng tinatawag na risk allowance. Diba? Na kung saan pwede ka mag-entry, no, ng sell short dito, mga dito, yan, sa levels na yan. Dapat lagi kang merong allowance. At itong tinuturo ko na ginagamit ko, ginagawa ko na approach and strategy ay, kumbaga, hindi naman talaga totally, okay, 2% daw, no? Estimates lang po yan, assumptions lang yan, na kung saan dapat talaga, meron talaga tayong pinagbabasihan. Hindi yung magte-trade ka tapos hula-hula lang yung trading system mo or trading style mo. Mas mahirap po yun. So, mas maganda yung may mga pinagbabasihan ka. Kaya dito, kung makikita mo, sa pangatlo, na retest niya, no? Or actually, bago pa man nga mag-retest yan, inaasahan na natin na 2% to 3%. Dapat meron tayong tinatawag na risk allowance or in finance term, parang margin of safety. Diba? So, pwede ka na dyan mag-sell short kasi short entry yan, pababa eh. Diba? At kung pagbabasihan nga natin dito, tignan natin, no? Sa retest din dito, umabot din ng tinatawag natin na, ayan, around 1.94%. Ibig sabihin, almost 2. Sabi ko sa inyo, hindi naman laging 2. Hindi rin 2.5 or 3. Minsan, yan ay medyo bababa rin. Kaya nga dapat may risk allowance. Pwede mong sabihin na ito kapag umabot to ng 1.9 to 2%, okay, yan ay inaabangan ko for sell short entry dito. No, dapat po ganun tayo. At kung mapapansin niyo, yan nga, nung umabot siya ng almost 2% na retest or pagtaas, kasi nga, yan yung average retest, kung mapapansin niyo, yan din yung hudyat or signal na pababa na siya. Okay, paano naman sa pagbaba, no? Kino-compute din yan para malaman natin yung average na pullback or correction. Ayan, 2.67%. Dito naman sa part na ito ay 3.65%. No? So, and then dito naman, kung mapapansin niyo ang retest naman dito ay umabot naman ng 2%. So, ibig sabihin, dun sa average na yun, maglagay kayo ng allowance kung bumaba man siya dun sa average or tumaas man para may idea kayo kung saan lang bababa or tataas yung price. Ganun po ang ginagawa ko dyan actually sa strategy na yan. Okay, at saka kung mapapansin nyo, yan nga, continuously bumababa na siya dahil din ang Bitcoin ay bumababa ngayon, no, gawa ng maraming global factors, maraming mga economic factors across financial industries. Kaya kita nyo, no, bumaba rin yung Bitcoin, bumaba rin yung karamihan ng mga altcoins. At ito na nga, kung nag-short kayo kanina, yun yan, minarkaan ko na, yung mga short dapat dito. Ayan, dito, in-estimate ko na yan. Yan nga, medyo nag-retest pa ng kaunti, pero bumaba rin ulit. Profit pa rin yan. So, dito, actually, minarkaan ko na dapat dito ng sell short kanina. So, nabura ka lang kanina, no? Pero, ayan, kita nyo, bumaba. So, kung nag-entry kayo kanina, edi panalo. 'Di ba? Kasi sinunod nyo tong rulings na to na downtrend siya, mas malaki yung binababa kaysa sa tinataas. So, dun pa lang may idea na kayo anong entry yung gagawin ninyo, saan kayo possible mag-entry, at syempre, mas matututo kayong magkaroon ng risk management, portfolio management, and tinatawag natin na systematic trading. Systematic trading meaning parang ganito po, no? Alam mo na yung ginagawa mo sa trading, no? May sistema ka na ina-apply throughout or through your trading journey. Hindi ka na nanguhula, hindi ka na kumukonsulta or hindi ka na nakikinig kung kani-kaninong tao or kani-kaninong grupo. Mas maganda yung ganun para aware tayo, no? So, but for now, yan, medyo mahaba na tong video na to. I think ito lang muna para sa video na to. Marami pa tayo tuturo on the next following videos. Like, share, comment, and subscribe. At mag-comment kayo kung marami kayo natutunan at ano pa yung mga content na gusto nyong
pag-usapan. So, yun lang muna. The Estudyante Trader here. See you on my next vlog.